Welcome back mga kabayan, dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Pag-usapan lang po natin mga kabayan, ito pong naging pahayag ng asawa ni Robin Padilla na si Mariel Padilla. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy ay kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa ating munting YouTube channel at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube sa tuwing may ina-upload po tayong mga reaction video dito lang po sa Nerds TV 51. Ito po mga kabayan, panoorin po muna natin ang video ni Mariel Padilla na kung saan nga po ay sinabi niya doon na si Robin Padilla daw po ay naka-graduate siya ng college at may kursong degree na criminology. At ang pinaka-importante dito mga kabayan ay yung sinabi niya na si Robin Padilla daw ay habang nasa bilibid ay nakapagpasa ng batas. Ito kaya yung kanyang sinasabi na yan? Let's go, panoorin po natin ang naging pahayag ni Mariel Padilla. Man lang pagiging genuine ang criteria para makapasok sa Senado dahil gagawa ng batas. Number 1, si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Okay? Number 3, sa tingin niyo ba ang Philippine Army bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin nyo, hindi siya qualified. Diba? Ang Philippine Army? So, dun sa mga nagsasabi na hindi siya qualified, I beg to disagree. He is more than qualified. O yan nga po mga ka-Nerds TV. Narinig nyo naman siguro ang sinabi ni Mariel Padilla. Isa-isayan po natin. Dito sa sinasabi niyang si Robin Padilla daw mga kabayan ay nakatapos ng college, may degree sa criminology. Ayan po mga kabayan ay totoo po yan. Yung sinasabi niya. Si Robin Padilla po ay nakapagtapos ng BS Criminology sa Philippine College of Criminology. Ayan, nakalagay din po yan sa Wikipedia, mga kabayan. Ayan po ay hindi po natin tinututulan yan. Pero dito, mga kabayan, sa sinabi niya na si Robin Padilla ay nakapagpasa ng batas kahit siya po ay nasa bilibid. Totoo kaya ito mga kabayan? Ito ay fact-check po natin. Ito po mga kabayan. Hindi totoo yan. Ito yung na-fact-check na dati mga kabayan. Ang sinasabi mismo ni Robin noon ay yung tinatawag na Padilla Law. Ayan. Na fact-check po yan. Ayan po ay kasinungalingan. Ito pong paliwanag dyan mga kabayan. Sabi ng Constitution, legislative power, nasa Congress lang. Hindi pwedeng gumawa ng batasang hindi mambabatas. Mariel Padilla, nakikinig ka ba? Pakinggan mo to ha. Hindi pwedeng gumawa ng batas ang hindi mambabatas. Si Robin Padilla ba nung nakakulong mambabatas ba siya? Hindi siya mambabatas. Paano siya gagawa ng batas? Hindi naman siya mambabatas. Di ba? Ito pa. Ang batas na tinutukoy ay Republic Act 8294 na nagpapababa ng parusa sa illegal possession of firearms. Sakto yung kaso kung saan nakonvict si Robin Padilla noong 1994 matapos mahuli yan ng baril noong 1992. Ayan. Tapos ano pa?
walang proof na involved siya sa paggawa ng RA 8294 habang nasa kulungan. O, makinig ka, Mariel Padilla. Walang nagpapatunay o walang proof, walang katibayan na si Robin Padilla ay nakagawa ng batas na Republic Act 8294 habang siya ay nasa kulungan. So, hindi siya pwedeng magpasa ng batas habang nasa Bilibid prison dahil hindi pa naman siya senador nung araw na yon. Di ba? Kaya paano siya makakagawa ng batas? Paano siya makapagpasa ng batas? Di ba? Kaya itong si Mariel Padilla, mga kabayan, hindi natin alam, siguro nahawa na rin nata sa kabubuhan ni Robin Padilla, pati siya. Ganyan na rin ang kanyang sinasabi ngayon. Sa bagay, hindi naman natin masisisi si Mariel Padilla, mga kabayan. Siyempre, asawa niya yun eh. Natural, pagtatanggol niya yun. Diba? Pagtatanggol niya, asawa niya yun eh. At saka yun ang sinabi sila sa kanya ni Robin Padilla. Paniniwalaan niya si Robin Padilla. Diba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan. At pangatlo, dito rin sa sinasabi niya na si Robin Padilla raw, mga kabayan, ay in charge ng communication at strategic planning ng Philippine Army. Ayan po, mga kabayan. Yan medyo, yung kalahati, may katotohanan. Pero yung kalahati naman, kasinungalingan po yan. Hati po dyan. Hati yung sinabi ni Mariel. Yung sinabi niya, yung kalahati dyan totoo. Pero yung kalahati dyan, hindi totoo. Ano po ba ang nakalagay sa mga kabayan, sa report? Ito po, totoo na binigyan siya ng role noong July 30, 2020. Na-elect si Robin Padilla bilang chairperson ng Strategic Communication Committee ng Philippine Army Multi-Sectoral Advisory Board, Philippine Army o MSAB. Pero hindi ito active military position. Mariela, hindi ito active military position na in charge sa buong army. Yan. Pakinggan mo. Advisory board lang ito na tumutulong mag-communicate ng programs ng army. Yan po yan. Kaya sa tanong mga kabayan, na sinasabi ni Mariel, yung nasa mga kabayan, ang ibig sabihin noon, mga kabayan, si Robin Padilla ay hindi po siya sundalo na opisyal na nag-uutos sa loob ng Philippine Army. Yan po ang ibig sabihin, mga kabayan, ng si Robin Padilla ay isa lamang advisory board ng Philippine Army. Pero hindi ibig sabihin na siya ay sundalo na opisyal na pwedeng mag-utos sa loob ng Philippine Army. Ganito kasi yan, mga kabayan. Ito, Philippine Army Multi-Sectoral Advisory Board. Ganito yan. Ginawa yan noong 2010 para may mga civilian na mag-advise sa Army. Galing sa business, legal, academy, media, at showbiz. Parang consultants. Yan, ganyan niya. Parang consultant si Robin Padilla o guidance council lang. Yun ang trabaho ni Robin. Noong July 30, 2020, na-elect si Robin Padilla bilang chairperson ng Strategic Communication, strat.com, committee ng MSAB na yan. Kapalit ang pinilitan niya, mga kabayan, ay si Attorney Alexander Lacson. Yung po kasi ang dating Strategic Communication chairperson. Ito pa. Ano ang trabaho ng Strategic Commission Committee?
Ang trabaho niyan, mga kabayan, kumbaga kung si Robin Padilla na-elect siya dyan, ang trabaho ni Robin Padilla ay mag-advise kung paano mas maayos i-communicate ng Army yung programs, trust, at accomplishments nila sa publiko. Yan, ganun yan mga kabayan. Mag-suggest ng communication plan, hindi mag-command ng troops o magplano ng gera. Oh. So, nung sinabi ni Mariel na in charge of communication strategic planning, ang totoo nito mga kabayan, hindi siya active officer na may rank ng nagpapatakbo ng operations. Hindi siya empleyado ng AFP na sumisweldo at may authority sa sundalo. Oh. Civilian volunteer advisor lang siya. Kaya ganyan yan mga kabayan. Dahil artista at kilala, tinutulungan ang Army sa messaging. O kasi kilala siya bilang artista. Kaya kinuha siya. O. Kaya nga may reserve rank din siya, later na Army Reserve Captain. Ayan. Pero iba yun sa MSEB role. Yung MSEB talaga parang Board of Advisor lang yan sa labas ng organisasyon. Pwedeng magbigay ng idea, pero walang power na mag-utos sa sundalo o magdesisyon sa military operations. Oh, yan ang ni Robin Padilla. O kaya yung sinasabing bibigyan siya ng mga kabayan, ng malaking role, kung hindi qualified, ang role na binigay sa kanya ay para sa communication dahil influence niya bilang celebrity, hindi dahil sa military qualification. O ganun yung mga kabayan. O kaya siyang kinuha siyang in charge ng communication at strategic planning ng Philippine Army. Pero, mga kabayan, ang dyan doon ay lang. Sabi nga, ang rule ni Robin Padilla ay magbigay lang kumbaga magsasuggest lang siya para sa communication dahil siya ay influence niya bilang celebrity. Pero hindi siya kinuha dahil siya ay military qualification. Na-qualified siya sa military. Ganun yon mga kabayan. Naintindihan mo na, Mariel. Yun lang mga kabayan. Muli, ito po ang Nerds TV 51.